Dahil baka di sapat ang detergent lang. Dapat Zonrox Totalinis ang iyong gamit. Tanggal ang mancha. Tanggal pati germs na sanhi ng pangangamoy. Loob, labas, puting angat na angat. Puting stain-free, puting germ-free, puting odor-free. Puting Totalinis Zonrox. Maginhawa ang inyong umaga kasama ang unang hirit at Zonrox Bleach. Unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Nagbabalik po unang hirit at narito ang mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Inuulit po namin, magandang balita sa mga kababayan nating suki ng MRT at LRT. Magkakaroon ng libreng sakay ngayong araw bilang pagdiriwang ng ating araw ng kalayaan. Mula po alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, tapos po ay alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Wala pong bayad, libre ang pamasahe sa lahat ng LRT at MRT stations. At dahil inaasahan dadagsanga ang mga pasahero, lalong paigtingin ang seguridad sa mga istasyon ng tren ngayong Independence Day. Matapos po ang naging kontrobersyal na resulta ng laban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr., pinag-aaralan ng Kamara ang paghahain naman ng resolusyon para ipahayag ang kanilang pagkondena sa resulta. Ayon kay Majority Floor Leader Neptali Gonzales, hindi raw katanggap-tanggap na natalo ang kanilang kabaro sa Kamara. Gayong tingin ng buong mundo ay nanalo ang fighting congressman. Sa tingin naman ni Gonzales, ito na lamang ang kanilang magagawa dahil hindi naman daw nila pwedeng paimbestigahan ang nangyaring laban. Sa pagbabalik ni Pacquiao mula naman sa Amerika, nasa pagpapasya na raw ni Manny at ni House Speaker Sonny Belmonte kung magsasagawa pa rin ng party para sa pambansang kamao. Samantala, alamin natin pinakauling balita kaugnay ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. 2 araw matapos sa kanyang pagkatalo kay Timothy Bradley Jr. Mula sa Las Vegas, Nevada, daron po si Pia Arcangel. Hi Pia, good morning. Hi, Igan. Good morning sa iyo at sa lahat ng UH Barkada. Ito nga, 2 araw matapos ng laban ng ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao. Usap-usapan pa rin dito sa Las Vegas ang naging resulta ng desisyon na meron tayong mga nakausap na mga international sports journalists na hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala kung bakit nanalo or kung paano nanalo si Timothy Bradley. At sinasabi nga nila, parang halos lahat kasi ng mga sports journalists, yung mga reporter na nag-cover, may kanya-kanyang scorecard. At sa kanilang scorecards, parang halos, actually wala ang nakapag-score pabor kay Timothy Bradley Jr. At sa mga pahayagan nga ngayon, front page pa rin ang storya tungkol sa pagkatalo ng ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao. Kasanayan sa pahayagang USA Today, yung headline, yung banner nila nakalagay, fight game, decision to give Bradley title over Pacquiao shocks and angers many in the boxing world. Pero gaya nga ng sinabi natin ng ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao mismo, siya naman, parang siya yung may pinaka bukas na loob sa pagtanggap ng desisyong ito at kagabi nga dun sa prayer service ng Jesus is Lord Church, sinasabi nga niya na tanggap na niya ang desisyong ito at handa na siya para muling harapin si Timothy Bradley Jr. Igan? Okay, kailan ba ang balik dito ni Manny, Pia? Wala pa silang tiyak na petsa, Igan, kasi nga gusto nilang magbakasyon muna sa LA. Mananatili sila ng ilang araw sa LA at pinag-iisipan kasi nila na mula dito ay dumiretso sa Jerusalem kasi balak nilang pumunta doon bilang isang buong pamilya. Pero pwede pa rin itong magbago. Pwedeng umuwi muna sila sa Pilipinas tsaka pumunta sa Jerusalem. Okay, at, meron bang kaso, Pia, na talagang nabaligtad yung hatol ng mga judge dyan sa isang boxing fight? Alam mo, Igan, tinanong natin si Bob Arum tsaka si Freddie Roach kung may nangyari ng gano'n na dahil sa isang protesta, nabaligtad yung desisyon. Sabi nila, walang gano'n pwede kang pumiling na mag-imbestiga, pero bibihira daw yung talagang nababaliktad ang desisyon. Actually, kaya, eto nga, di ba sinasabi nila na dismayado sila sa Nevada State Athletic Commission, kaya
tinatanong sila na susunod bang laban ni Manny, dito pa nila isasagawa sa Las Oo Vegas nga. kasi nga sila yung pumipili ng judge. Sabi nila, pwedeng sa Texas or pwede kaya sa Florida. Pero mismo si Manny ay magsabi na, I love Vegas. Kaya gusto raw niya, nakasanayan na rin daw niya na nandito yung kanyang mga laban. Pero tinatanong rin natin kasi yung proseso, no, kung paano ba pinipili yung mga judge. At ang sabi ng... Yun nga may mga edad na raw no? Oo, yun ang Tapos yung sinasabi babae niya. yata, never pang nag-judge sa isang malaking boxing match. Oo, isang malaking fight. Parang ito Oo. yung biggest fight ng kanyang career. Pero ang proseso pala nun, yung Nevada State Athletic Commission magbibigay ng listahan. Or pwede kang magsabi kung sino lang ang ayaw mo. Tapos, tsaka sila mag-shortlist. Pero in the end, sila pa rin ang pipili kung sino yung magiging judge para sa laban. Okay. Ikaw, kailan ka na mauwi? Etong linggo na. Ganun ba? Baka may laban ka pa dyan. Wala na. Coverage pala, coverage. Wala, oo. Okay. Hanggang today, mamaya maghanap pa tayo ng ibang mga fans na hanggang ngayon ay hindi talaga pa rin makapaniwala. Anong pakiramdam mo lahat ng kinover mo muntik-muntik ka manalo? Si Jessica Sanchez tsaka si Manny Hindi naman siguro ako yung dahilan na muna. Wala akong sinasabi. Wala akong... Ikaw naman napaka-sensitive mo. Pero nag-reunion kaming lahat. Oo nga pala, kamusta yung pagharap ni Jessica Sanchez at ni Manny Pacquiao? Pia. Ano yan, Igan? Kamusta yung pagharap nilang dalawa? Actually, parang medyo hindi pa ata sila, hindi ko matiyak, no, kung talagang nagkaharap silang dalawa. O, Kasi nagkaatsyempuhan si lang. Jessica dumating sa Las Vegas fight night na. Pero, yon kasama niya ang kanyang ina. At talagang pinanood nila ang laban kasi hanggang doon sa pagtatapos ng laban, nakita pa natin sila. Okay, ingat ka dyan, Pia. Alright, maraming salamat. Ingat. Maraming salamat, Pia Arcangel po. Ayan, at makakasama na natin siya sa loob ng ilang taon. Hindi na pinauwi. Magpapahinga naman siya kasi napuyat-puyat siya because of Naman. Congratulations kay Pia nga Oo pala. nga, great coverage. Yep. Mga kapuso, naranasan niyo bang sumakay sa pampasaherong jeep, taxi o bus at si manong driver medyo hindi nakaganda ng amoy? Marahil ay dahil sa maghapon o magdamagang pamamasada. Naku kuya, pasensya na po, pero alam niyo bang may batas nasa batas na dapat ay maayos ang inyong itsura at malinis dapat ang pangangatawan. Dapat ay nakasapatos at uniforme ka. Kaya naman ang grupong National Council for Commuters Protection gusto kayong tulungan para mapanatiling fresh at odor-free sa inyong biyahe. Mag-iikot daw sila sa mga terminal para mamigay ng mga libreng hygiene kit at may kasama pang seminar. Suportado naman ng MDA ang naturang kampanya, maging sila raw papaalalahanan daw muna at hindi basta-basta manghuhuli ng driver na may BO o bad odor. Wala naman daw itong problema sa mga magigiting nating tsuper at nauunawaan naman daw nila ang kahalagahan ng pagiging malinis sa katawan. Magdala ng alkohol at pampunan. Tuloy lang yung kampanya nung New Year, yung kontra paputok. Ayoko yata Iwas. maging inspector niyan, di ba? Assignment mo ngayong Konya. Di ba nung panahon ni Chairman Panahon ni Chairman Bayani, namigay siya ng mga deodorant, deodorant, yes. sabon. Pero paano huhulihin yun? Aamuyin? Yun na nga, hello.